Pasado na sa committee level sa Kamara ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Pero bago nakalusot, inalmahan ng ilang mambabatas ang umano'y special treatment sa Presidente at sa bilyong-bilyong pisong intelligence at confidential fund ng kanyang opisina. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa ikatlong sunod na pagkakataon, walang kahirap-hirap na pumasa sa House Committee on Appropriations ang hinihinging 10.5 billion pesos na pondo ng Office of the President para sa 2025. Ilang minuto lang matapos ipresenta ang breakdown ng budget, nagmosyon agad ang mga kongresista na tapusin na ang deliberasyon bilang tradisyon ng parliamentary courtesy sa Pangulo. Bagay na inalmahan naman ng makabayang bloc na gusto pang busisiin ang budget. I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Is there a second I to the object, motion? Mr. Chair, Is let there me any explain the objection? objection. I object, Mr. Chair. Yes. Objection. Hamon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat patunayan ng komite na hindi sila namumulitika. Una na ring itinanggi ni PBBM na pinulitika ng mga mambabata si Vice President Sara Duterte nang i-defer nila ang budget hearing ng Office of the Vice President. Kaya kung bibigyan ng special treatment ang opisina ng Pangulo, pinutunayan lang daw nito ang akusasyon ni VP Sara. Pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong presidente by evading the process of Congress na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. Back your statement na nagsisinungaling yung presidente. No, Mr. Chair, that would depend on the decision of this committee. Kasi on record yun, Mr. Chair, sinabi yun ng presidente, Mr. Chair. Sa huli, hindi pa rin napigilan ng makabayang bloc ang pag-terminate sa budget hearing. Sa botong 51-3, natapos agad ang deliberasyon ng komite. Pero binigyan naman ng ilang minutong pagkakataon para magsalita ang makabayang bloc. Dito pinuna nila ang mahigit 4.5 billion pesos sa budget ng presidente na nakalaan na naman sa confidential at intelligence funds. So hindi po ito dapat dahil hindi naman po ito yung yung trabaho mandato ng ating presidente or Office of the President. Sinita rin nila ang lumulobong unprogrammed funds o yung mga standby project na naghihintay lang ng available na pondo. Pork or presidential pork po ito. This is about transparency and accountability. The Office of the President or every other agency is not exempted. Hindi pa naman aprobado ng Kamara ang mga budget na lumulusot sa House Committee on Appropriations. Sasalang pa ito sa pagbusisi sa plenaryo sa September 16 o sa susunod na linggo. Target naman ng Kamara na maipasa ang 2025 General Appropriations Bill sa katapusan ng Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.